Our text is in John 15, verse 5. Katulad ng ating tinalakay last Thursday, in our previous study, we learned that God designed every believer to multiply. Hindi lang mag-flourish, hindi lang mag-grow, but to multiply. At nakita natin yan sa John 15, no, that there is a progress pala. Progressive pala yung growth ng pamumunga. Akala natin basta namumunga lang. No? It starts from fruit, minimal fruit. Ang isang puno ay nagsisimula ng kaunti ang bunga, but with pruning, it bears more fruit, no? Kapag pinupurun yung halaman, yung sanga, lalo itong namumunga. At dumarami palalo ang bunga kapag na-overcome niya yung pruning process, no? Kaya it leads us to much fruit. But it also talks about doon sa verse 16 na meron din tinatawag na lasting fruit. Dahil ang gusto ni Lord, hindi lang tayo mamunga ng base sa standard ng mundo, pero yung pamumunga natin ay magdudulot sa atin ng eternal reward. Okay? So, ang ating pamumunga dito ay hindi lang para sa mundo, kung hindi namumunga rin tayo para sa eternity. Ibig sabihin, yung ginagawa natin ay may impact pagdating sa langit. Si Lord kumpleto. Hindi lang niya gustong mamunga ka spiritual, gusto rin niya mamunga ka secular. Ibig sabihin na yung blessing na hindi lang spiritual, puro spiritual, but it also reflects with our finances. Yan. It also reflects with our studies, with our grades. It also reflects with our relationship towards each other. Gusto natin yun, di ba? Na lahat ng aspeto ng buhay natin, mayabong, nakakalugod sa Lord. Amen? Yun yung design ng Diyos sa atin. Never niya tayong dinisenyo na maging stagnant. Okay? Ano ba yung stagnant? Actually, sa spiritual aspect, there's no word for stagnant. Ginagamit lang natin yung word na stagnant para lang to illustrate a certain situation na kung saan tumigil siyang mamunga. At kapag tumigil mamunga isang bagay, hindi siya nagiging stagnant kundi paatras. Ha? Nakakita na kayo ng buhay na paatras? Ha? 'Di ba? Marami tayong makikitang buhay na paatras. Alam mo 'yon na sinasabi lagi ni Pastor Alfred na kapag nagkakaedad, dapat ang buhay Kristiyano ay pasulong at pataas. Hindi paatras at pababa. Di ba? Paganyan tayo. Sabi mo, paganyan ka, Yan ang design sa atin ni Lord at napakaganda nun. Sino rito yung blessed na ganun siya dinisenyo ng Diyos? Biruin mo, hindi kanya dinisenyong paatras at pababa. Dinisenyo kanyang pasulong at paangat. So, napakagaling ng Panginoon, napakaganda ng disenyo niya sa kanyang mga anak. Amen? Sino yung masaya na gano'n na design ni Lord sa kanya? Amen? At dapat natin paniwalaan yun, no? Kasi kapag di ka naniwala na you are designed ka sa ganong klaseng buhay, hindi mo talaga malalakaran. That's why we have to believe it bago natin ma-acquire, no? So, this raises an important question. Kung yun ang disenyo ni Lord sa bawat Kristiyano, sa bawat anak niya, why do some believers who were once fruitful stop growing? No, maaari ba? Di ba, nabanggit ko rin ito nung Thursday na maaari ba ng isang dating mabungang puno ay tumigil sa pamumunga? Hindi ba oo? Di ba? Oo ang sagot. May mga puno na dating mabayabong tapos tumigil sa pamumunga. Hindi lamang dahil hindi niya season ng pamumunga, kung hindi na siya nag-fruit bearing. Ganon din pala sa Christians, no? May mga workers who were once passionate, yung masigla, masigasig, in love, ay dumarating sa panahon ng pagkapagal, panghihina o panlalamig. No? Kung yun ang design ni Lord, bakit maraming ministries na minsang mayabong, minsang buhay na buhay, ay unti-unting nakikita nating pababa. So, nakita natin na from the illustration ng seed, na ang buhay daw natin ay nalintulad sa isang buto, na napakalaki ng potential for fruit bearing and multiplication, but the potential alone is not guaranteed for fruitfulness. Kasi kailangan, yung potential, kailangan muna niyang
mag-abide sa puno, sa ugat, para makapagpatuloy siyang mamunga. So the real issue is that somewhere along our journey, we stop being fruitful. Yan. Maari pala yung dati, ang lakas mo mag-akay ng kaluluwa, tapos biglang, ching! Parang yung linya sa yung sa heartbeat ng tao, di ba? Biglang tumitigil, nagiging straight line. Dahil ang kalooban ng Lord ay bago makita yung bunga sa labas, hinuhubog niya muna yung ilalim, di ba? Yung panloob. Parang sa buhay natin, bago makita yung epekto ng ating ginagawa, kailangan mo nang mahubog ang karakter o kailangan mo nang mahubog ang puso. Before there was ministry, there must be intimacy. Bago ka magkaroon ng ministry, dapat meron ka muna intimate relationship sa Lord. And before tayo mag-multiply, kailangan meron munang communion with God. Ibig sabihin, pinakamahalaga sa Lord ay ano yung nangyayari sa kalooban natin o ano yung nangyayari sa ating puso o sa ating pananampalataya bago ito mag-reflect sa labas. So, ang puno ay hindi nagiging mamunga dahil hinahangaan siya. Di ba? Parang, uy, ang ganda ng puno na to. Dahil lang sa papuri ng tao ay mamumunga siya. Hindi. It becomes fruitful because its roots continually draw life from its source. So likewise, katulad nating mga mananampalataya, we remain fruitful only as we continually draw life from God. Okay? So particularly, yung pag-uusapan natin ngayon is when the altar grows cold. Ano ba yung altar na tinutukoy? Okay, this is one of the roots na kailangang maging ma-address ng mga Christians na nagtatrabaho ang Diyos sa ilalim, sa ugat, sa kaibuturan ng ating mga puso. At it talks about our devotion. No, yung ating yung altar na minsan na topic natin yung keep the fire in the altar burning. So the altar represents our prayer life, our obedience to God, and our worship of God. Okay? That's our altar. Pag pinag-usapan yung altar, it talks about yung iyong intimacy sa Panginoon. So, kapag ang altar natin ay napabayaan, which is the source of life ng ating buhay, no? For example, yung prayer natin, worship natin, yung word of God, yung paglilingkod, multiplication eventually slows or stops. Kapag napabayaan ng ating internal life, o ating spiritual life, ang trahedya ay maraming tao hindi agad manonotice kapag yung apoy sa ating puso ay nagsisimula ng manghina. Okay? Kapag nanlamig o napabayaan ng apoy sa altar, manghihina din po ang ating pananampalataya. So fruitfulness, yung pamumunga, yun lang yung panlabas, visible fruit. Pero yung ilalim, it talks about the altar is the hidden source. And if we want lasting fruit, we must continually guard the altar. If the secret in multiplication is abiding, base doon sa John 15, then one of the greatest dangers to every believer is allowing the altar to grow cold. Today, let us examine what happens when intimacy with God begins to fade. And how can we keep the fire burning? Usually, ang mahinang panalangin ang pinagmumulan ng problema. Hindi naman agad nawawala ang panalangin. It just weakens. Humihina. A weak prayer life is rarely the problem. It is usually the symptoms. Yan ang sintomas kapag tayo ay nagkakaroon ng panghihina. You are never strong enough compared to your prayer life. Okay? Yung lakas natin nag-uugat sa healthy lifestyle, sa healthy discipline lifestyle, yung ating panalangin. And the deeper issue dito ay napapabayaan natin yung altar.
Hindi ba sa Old Testament, ang mga tayo ay, ngayon, we are the present priest, no? A royal priesthood, sabi ng 1 Peter 2:9. No? We are the royal priesthood. Ang original ginagawa ng priest noon ay tuwing umaga, ang una-una niyang gagawin ay pumunta sa altar. Diba? Pagkatapos, anong gagawin niya doon? Lilinisin niya muna yung altar, alisin niya yung mga abo, tapos magdadagdag siya ng panggatong para yung apoy patuloy na lumakas o yung baga ay patuloy na lumakas. Kahit isang araw lang niya mapabayaan na hindi niya napuntahan ng ang altar, maaaring mamatay ang apoy. At nung panahon na yon, bawal na bawal mamatay ang apoy. Alam niyo po bakit? Kasi yung apoy sa altar, hindi po magsindi ka lang ng posporo at yun yung naging apoy. No. Yung apoy po ng altar nanggagaling sa Diyos. Ang Diyos ang nagpapaapoy ng altar. Ang trabaho ng priest, panatilihing nag-aalab. Nakuha niyo po? Ang trabaho ng priest ay panatilihin niya itong nag-aalab. Kaya nga tuwing umaga, first and foremost, yun ang unang-una niyang ginagawa. Parang sa panahon natin ngayon, okay? Hindi na literal na altar ang tinutukoy, but it talks about na early in the morning, our first and foremost priority is our communication with God. Yun ang altar natin. Yung pagising mo sa umaga, ang una mong hinahanap ay ang Panginoon. Ang una mong kinakausap ay ang Panginoon. At nakikinig ka sa sasabihin niya sa pamamagitan ng iyong devotion. So you don't pray with your Bible closed. You pray with your Bible open. Because prayer is yung kung saan ikaw yung nakikipag-usap sa Panginoon, and there's a moment that you keep silent or you read the Bible because it is the Word na ginagamit ni Lord to speak to us also. Walang Kristiyano na gumising at nagsabi ng hindi na ako in love kay Lord. Walang Kristiyanong isang araw gumising at nag-decide siya na ayoko nang maglingkod. Because the drift is subtle. Unti-unti po yun. Hindi po agad-agad yun. So, kapag ang prayer natin, paunti ng paunti, paikli ng paikli. Prayer becomes shorter. Ito po ay mga sintomas na para humakita natin ang ating mga sarili. Kapag ang panalangin natin ay hindi nakasingsikasig ng gaya ng dati, kailangan natin ito bigyan ng pansin, kapatid. Kapag ang pagbabasa ng Biblia ay option na lamang at hindi na priority, kapag ang presensya ng Diyos ay nagiging pamilyar na lamang sa atin, kapag yung paglilingkod natin ay nagpapatuloy, tayong gumawa sa church, pero napapabayaan yung internal life. The problem ay many believers notice the loss of power. Naku, nanghihina na ako, ate. Naku, ang tamblay ko na ngayon, pastora. Madali nating masense kapag nanghihina tayo, but we fail to recognize the loss of God's presence in our lives. So, when the altar grows cold, kapag napapabayaan na natin yan, we begin losing things we were never meant to live without. Nagsisimula tayong mabuhay na nawawala sa atin ang mga bagay na hindi dapat mawala sa ating buhay. Ano yun? Number 1, we lose our sensitivity to God. Yung sensor, di ba? Sino yung may sensor sa bahay? Di ba? Yung mga ilaw na operated siya by sense. Pag sensor, ibig sabihin, once na may ma-identify siyang movement, bubukas yung ilaw, di ba? Ganun yan eh. No? Mga solar lights. Pagkagabi, pag kami na-notice na may movement, may gumalaw, kahit pusa lang yung dumaan, sisindi siya. Kasi sensitive siya sa movement. Okay? Sensitive siya sa movement. Kahit malayo yun, pero na-sense niyang may gumalaw, magbubukas yung ilaw na yon. Ito, ang mga Kristiyano, we are designed to be sensitive to God. Kasi ang sabi ng John chapter 10, kilala natin yung pastor natin, alam natin yung tinig niya, at nakikinig tayo sa kanyang utos.
So that's sensitivity. Kilala natin kung sino pastor natin, kabisado natin ng tinig niya, at sumusunod tayo sa kanyang utos, sabi ng John chapter 10. So ang disenyo natin, kapag malakas, pag maayos, healthy ang altar mo, yung devotion mo kay Lord, mabilis mong masense si God. Okay? Kumbaga, malayo pa lang may movement, nasa-sense mo na, oops, teka lang, may ginagawa si Lord. Na-feel mo kagad, na malayo pa lang nasa-sense mo kagad na may ginagawa si Lord o may sinasabi si Lord sa atin. Nagiging sensitive tayo sa pangungusap niya, mabilis tayo sa correction, nakikita agad natin kapag ang isang bagay ay tukso, kaya agad na natin itong nilalayuan. No? Kasi ang opposite ng sensitivity to God ay nagiging stubborn tayo sa Diyos. Alam mo, nagiging nawawala ka sa tamang pag-iisip. Yun. Sample natin dito si Saul. He's a man who slowly drifted. Unti-unti siyang nalayo sa source. Sa John 15, sabi nun, if you abide in me and my words abide in you. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him. Tingnan nyo It is he that bears much fruit. Yun daw yung namumunga ng marami. So kapag yung intimate relationship natin kay Lord ay healthy, we become sensitive kay Lord. Mabilis nating nasisense kapag may sinasabi siya, may tinuturo siya, may inuutos siya, o may pinapakita siya. Pero kapag nawala yon, sa totoo lang, hindi tumitigil si Lord mangusap sa atin. Ang nawawala is yung sensitivity natin sa spirit. Katulad nung kay Samuel. Nung kay Samuel, malinaw na binigay sa kanya yung instruction ng Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin. Loud and clear. Amen? Pero anong ginawa ni Saul? He take the word of God lightly. Yung instruction ni Lord ay para bang something na pwede niyang baliwalain at pwede niyang i-twist. No? At dito seryoso ang Panginoon. Seryoso ang Panginoon. Kaya nga yung pagsunod niya, bagamat may ilang bagay siyang sinunod, pero malaki yung kanyang naging pagsuway, meron siyang partial disobedience. Pero alam niyo po ba, ang totoo niyan, walang partial disobedience. Kasi ang partial is still disobedience. May sinunod ka nga, may binilabag ka namang ganito, it is still disobedience. Okay? At si Lord, dahil banal siya, we cannot take Him lightly into our lives. Siya ay banal. Kaya kapag sinabi niya, He expected that His servants ay bibigyan ng mataas na pagpapahalaga ang salita ng Diyos o ang utos ng Panginoon. At hindi yun ginawa ni Saul. Kaya nga napunta tayo sa to obey is better than sacrifice in 1 Samuel 15:22-23. And to heed than the fat of rams, because you have rejected the word of the Lord. He also has rejected you from being king. Nagalit si Yahweh, kaya tinanggal sa kanya ang pagiging hari. Not literally, pero ang inalis ng Diyos ay yung presensya niya kay Saul. Nandun pa rin siya, sa kanya pa rin ang trono, nasa kanya pa rin ang korona, pero nawala sa kanya is the very presence of God. Hindi po yun one time na pagsuway, yun po ay naulit. So si Saul, hindi niya po nawala yung kanyang kaharian in one day. He gradually stopped valuing God's voice. Tumigil siyang pahalagahan ang tinig ng Panginoon. Yes, at first he listened. Then he negotiated. And eventually, he disobeyed. Ang nakakatakot na bagay dito ay hindi agad natin nakikita ang ating mga kamalian. Kasi kapag sumusuway tayo sa utos ng Lord, makikita natin normal pa rin naman yung buhay Nandyan pa rin tayo sa ministry, di ba? Parang normal naman walang nawawala. Yun yung nakakatakot doon kasi hindi mo agad nakikita. Pero imposibleng wala. Dahil just si Lord. Amen? Sintomas, kapag napabayaan natin yung intimacy natin kay Lord,
hindi tayo nagiging sensitive o nagiging matigas ang puso natin sa tinig ng Panginoon o sa utos ng ating Panginoon. Kaya ang tinig ng Diyos, humihina, conviction natin, humihina, nagiging madali sa atin ang pagsuway, kaya nga minsan, kahit alam ng mali, na-justify. Yan ay mga sintomas ng humihina o nanlalamig, napapabayaan ang ating personal devotion sa Lord. Para tayong isang kutsilyo na wala ng talas. No? Ang hirap ipanghiwa. Kutsilyo nga siya, design niya ay mag-cut. Pero kapag naging ano tawag doon? Mapurol, ayun, salamat. Pag naging mapurol yung kutsilyo, wala na siyang saysay. Di po ba? Pero kutsilyo pa rin siya. Ito daw ang larawan ng isang Kristiyano na kapag napabayaan niya ang kanyang altar sa Panginoon, nananatili siyang kutsilyo, pero hindi na siya sharp. Hindi na siya magamit ng tama ng Panginoon. So, ang prinsipyo yung tinuturo sa atin dito, kapag napanghinaan ng ating prayer life, humihina rin yung ating discernment. Discernment is distinguishing good and evil. Alin dito yung galing kay Lord at alin dito yung galing sa sarili ko lang. No? Kasi magkadikit lang yan. Himla lang ang pagkakaiba niyan. Ito ba yung God's will or my personal will? So, kapag humina ang prayer life, ang laking damage sa isang Kristiyano, lalo na we are leading a ministry or we are discipling souls. Kaya po hindi maaaring mapabayaan ang ating devotion. Kaya minsan, kinakausap na ni Lord pero hindi niya nare-receive. Hindi niya na-acknowledge, hindi niya na-recognize. You know why? Kasi naging mapurol. Ang sabi ng Panginoon sa James 4:8, kung nangyayari na ito sa atin, balik tayo kay Lord. Sabi niya, draw near to God and He will draw near to you. Lapit tayo sa Lord. Kasi si Lord hindi naman siya umaalis kung nasaan siya. Bakit si Lord tayo ang lalapit? Kasi una nang lumapit si Lord sa atin nung siya ay namatay sa krus. No, binaba niya na yung sarili niya just to reach us out. Ngayon, kapag nagiging mapurol tayo, nagiging manhid tayo, at nagiging bulag tayo sa katotohanan, isang bagay lang pinapakita ng Panginoon, tayo yung lumayo. Kaya balik tayo kay Lord, draw near to God. Balik tayo sa Panginoon, and He will draw near to you. Hello? Hello? Another thing na nawawala kapag napabayaan natin ang ating prayer life or ang ating altar, we lose our strength to love people well. Hindi laging jablo ang may pakana, kaya tayo nag-aaway-away. Minsan, ito ay bunga ng kapabayaan sa ating spiritual life. Bakit? Totoo. Pansinin niyo yung sarili niyo. Kapag hindi naging healthy yung relationship mo kay Lord, ako, nakikita ko yun sa akin eh. Kapag mabilis na akong mag-react, pag madali akong mairita, kapag nahihirapan akong maging mahinahon, kasi sabi ng Bible, kung may dapat kang husgahan mo yung sarili mo. Ako po, meron akong certain na siniset sa aking personal life, mga para siyang guardrails ng buhay ko na hindi ako pwedeng lumagpas sa linya na to or else it is outside the will of God na. So kung ako ay medyo nalilihis, there is something wrong in my heart. So, pag tinitignan ko, bakit nai-stress ako sobra ngayon? Parang ano ako ngayon, ganyan-ganyan. I-remind ng Spirit, ang dami mong ginawa, yung prayer life mo. Ganun talaga, balik sa prayer life. Lord, tulungan mo ako. Kasi kung hindi tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, hindi talaga natin magagawang mahalin ang isa't isa. Hello? Tignan nyo. Hindi nyo kayang maging mabuting asawa kung hindi ka Spirit-filled. Alam nyo ba, isang lesson yan na talagang hard-learned lesson ko. Na hindi ako magiging mabuting asawa kung hindi ako puspos
ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi kahit yung madaling mahalin, mahihirapan kang mahalin eh. Kasi human love cannot sustain us. Only the agape love of God. Amen? Amen? Tingnan niyo po si Moses. Bakit si Moses ang ating example? Napaka-godly ni Moses. Napaka-intimate ni Moses when it comes to his prayer life, his devotion. Yes, but at some point in his life, he failed. Patunay ito na kahit puspos ka ng 10 taon, maaari ka pa rin mawalan o manlamig ngayon. Because past success cannot guarantee na ikaw ay puspos pa rin ngayon. Hello? Hello? Tingnan niyo po yung kwento sa Numbers chapter 20 verse 7 to 12. Basahin ko sa Tagalog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo si Aaron, ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato. Okay? Take note of the word, magsalita ka sa bato. At lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinipon ni Moises at Aaron sa harap ng malaking bato. Ito yung sa Meriba. Sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Verse 11. Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. How gracious our God is. Even nag-fail si Moises, nagpalabas pa rin siya ng tubig. Take note of that, lalo na sa mga ministers. Sometimes, yung kakulangan natin sa Diyos, kaya minsan hindi tayo nagiging sensitive. Kasi binibless pa rin ni Lord yung gawain. Not because of you, but because gawain niya yan. Kaya niya binless. Tingnan nyo, nagpabukal pa rin. Dapat, kasi nag-disobey si Moises dito. Ano ang problema? Ano yung disobedience ni Moises dito? Tuloy ko muna, verse 12. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh si Moises at Aaron. Sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin, nang maipakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at pinakita niya na siya ay banal. Ano ang pagkakasala ni Moises dito? Ang sabi, the instruction was clear. Magsalita ka sa bato. Pinakuha yung tungkod pero hindi sinabing ipokpok niya yun sa bato. Pero kung aaralin niyo po, mayroong instruction si Lord before nangyari ito, na pinapukpok nga ng Panginoon, ginanon nga ni Moises yung tungkod sa isang bato at bumukal ang tubig. But this time, it was different. Hindi niya sinabing ipukpok mo yung tungkod sa bato. Ang sabi, magsalita ka sa bato. Take note. Bakit hindi nasunod ni Moises? Bakit? Dahil mataas ang emosyon niya. Kasi nga, nagalit siya. At kung titignan natin, may katwiran ang galit ni Moises. Bakit? Paulit-ulit na lang napakatigas ng ulo ng Israelita. Sa totoo lang, leadership is so heavy. That's why we need the love of God. And we cannot operate by emotion. Hindi natin maaaring mahalin ng tao dahil kamahal-mahal sila. Kahit sa mga panahong nakakabuhi ang ginagawa nila, we are supposed to love them. Nakita natin yung lesson dito. Na-frustrate si Moises. As leaders, we know what it is, right? Before po, in my younger leadership, ang dami ko rin frustration talaga sa ministry. Bakit ganito? Bakit ganon? Ginawa ko naman ang best ko. Salamat kay Lord. Salamat sa biyaya niya.
No? Talagang it takes a lot to really learn from the Lord. Marami rin po akong naging frustration sa ministry. At totoo, kapag disappointed ka, kapag frustrated ka, kapag hindi ka natutuwa sa ginagawa ng iyong inaalagaan, nakakainis. May subtitle daw ang aking mukha. Diba? Nakakagalit. Anong nangyari dito? Ang problema, hindi yung bato. The problem was what had accumulated in Moses' heart. Ano yung nasa loob ng puso ni Moises? Kasi pansin niyo to, kapag bad trip ka, lumalabas. Di ba? Pansinin niyo, di ba? Pag inis na inis ka sa loob, kahit itago mo, lumalabas sa tono ng pananalita, sa itsura ng mukha, sa gigil mong makipag-usap. Alam mo yon, kahit hindi ka nananakit, lumalabas Hindi maitatago kung ano yung nasa loob Di ba? Tama? Tama ba? Hindi mo mailalabas kahit kinukubli mo Si Moises nga He had been with God. He had a face-to-face encounter with God. And yet, one time, eto si Moises, galit. Bakit? There was an unresolved frustration that eventually appeared in his behavior. Bakit napakaseryoso naman ni Lord? Agad-agad, hindi na makakasama si Moises sa promised land dahil lang sa ganito? Mga kapatid, hindi ito dahil lang sa ganitong pagsuway. Ganun kaseryoso ang Diyos kapag nagbibigay siya ng instruction. That's why, kapag sinabi ng Panginoon, dumiretso ka ng lakad at sabihin mong, sige Lord, dadiretso ako pero kanan muna ngayon, ha? Who do we think we are to God? Para maniobrain natin ang kanyang salita. Sabi niyo, Old Testament yan, Pastore. Yes, Old Testament times yan. At tayo ay nasa New Covenant. But the principle stands the same. We cannot take lightly the Word of God. Kaya pag sinabi niyang huwag, huwag. Moses acted in anger rather than obedience. He misrepresented God's character. Kaya diba sabi ng Panginoon sa verse 12, because you did not believe me, na-misrepresent mo ako as bilang Panginoon, bilang Diyos. Wow. Take this, let's digest this. Mahalaga sa Panginoon that we represent Him correctly. Yung pagkakasabi pa ni Moises, dahil sa inis niya, gusto niyo ba na magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Nakalimutan niya na ang nagpapabukal ng tubig ay hindi ang tungkod niya, kung hindi si Yahweh. No, very particular si Lord sa kanyang salita. So it is about a faithful servant who became weary under pressure and in one moment, stop reflecting God's heart. Ano yon? Love. Kapag napababayaan natin ang ating intimacy sa Lord, ang ating altar sa Panginoon, nahihirapan tayong mahalin ang ating kapatid. Kaya yung pag-asawa nyo, masungit, alam na. Pero huwag nyo silang pagalitan, dapat kayo. Kayo ang dapat na puspos para kayanin yung ma-handle yun. Amen? Ganon din sa anak. Ganon din sa mga bata, sa mga magulang. That is why workers must continually return to the presence of God. Not because they are weak leaders, but because even strong leaders need constant renewal from the Lord. Naalala ko sa tuwing tumatakbo ako kay Lord, nung umiiyak ako, at nahihirapan na akong magmahal. Sinasabi ko, Lord, ubos na ako. Drama ko, di ba? Wala kayong pake, kami ni Lord yun Ganon ako kadrama pagka si Lord ang kausap ko. Lord, ubos na ako. Alam mo yung grabe si Lord, sasabihin niya lang sa akin, di tara, pupunuin kita ulit. Magpapatawad na naman ako. Nauubos na ako, Lord. Di tara, pupunuin kita ulit. Kaya parang wala talaga akong sinabi kay Lord na nanalo ako. At the end of the day, laging ikaw pa rin ang aayusin, ikaw pa rin ang itatama, ikaw pa rin ang pinapaganda ni Lord. Hindi ang ibang tao.
kundi ang ating mga puso. So ano ang prinsipyo dito? Ayan, pakilabas na lang yung symptoms. Madaling ma-offend, sensitive, wala na, kakaunti ang pasensya, nagiging judgmental, hindi na compassionate, nagiging critical na, imbis na mahabagin. Okay? Anong prinsipyo dito? Tinuturo sa atin, we cannot consistently give people what you are no longer receiving from God. Kaya sabi niya, Colossians 3:12, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, dahil hindi may iwasan. So, pero ito lang pakiusap ko mga kapatid, kapag hindi tayo nagmi-meet ends to ends, halimbawa, hindi tayo nagmi-meet na, hindi tayo nagtutugma, hindi ibig sabihin magkaaway tayo. Okay? Amen? We can respect each other. Amen? Amen? Yung sabi rito, ito yung character ni Lord. Compassionate, kind, humble, meek, patient, pagtiisan, bearing with one another. At kung may hindi pagkakaintindihan, magpatawaran. Paano? As the Lord has forgiven us. And above all this, put love, which binds everything together in perfect harmony. Pero para mangyari yon, bantayan ang altar. Hindi yung taong may kasalanan. Si Moises nga, hindi justify ni Lord, oh. Di ba? Hindi. Hindi pwede yan. Last but not the least, we lose our effectiveness in ministry. When the altar grows cold, nawawala yung efficiency natin sa ministry. Peter loved Jesus. Alam natin yun. But passion alone was not enough. Hindi sapat yun. Bakit? Kasi pag dumaan ng pressure sa buhay ni Peter, he denied Jesus. So kapag dumating yung takot, he failed. Pero, after the resurrection in Acts chapter 1 verse 14, Peter returned to the place of prayer. So sabi roon, he waited, he sought God, he depended on the Spirit. At anong naging effect? In Acts chapter 2, the same Peter who denied Christ now boldly preaching the gospel. At anong sabi roon? 3,000 were saved. Kapag nung time kasi nag-fail si Peter, wala pa naman yung Holy Spirit, hindi pa siya filled ng Spirit. No? So makikita natin dito, yung difference talaga kapag mahal naman niya si Jesus pero hindi kinaya yung pagmamahal na yon ay hindi kinaya malampasan yung mga problema o yung pressure na dumating sa buhay ni Peter, not until napuspos siya ng banal na spirito. So, ito ay isang mahalagang lesson sa atin na dapat lagi tayong nagpapapuno o nagpapapuspos. Huwag mong pabayaan. Amen? Hindi gagana yung, puspos naman ako, nag-retreat kami, puspos pa ako. Hanggang kailan naabutin yung pagkapuspos mo kung hindi ka araw-araw babalik sa iyong altar. Amen? Alam niyo, yung pag-angalaga sa apoy, trabaho ng bawat isa. Hindi po trabaho ng katabi natin. Amen? So, araw-araw, paalala po ito ng Panginoon. Ang sintomas, nakakapagod ng ministry. Totoo naman. Ako po, honestly, physically, I was exhausted. Pero hiningi ko, biyaya mo, Lord, no, na 2 gawain yung ang ginawa na lang namin para ma-accommodate yung parehas na gawain, 1 araw sa CCC, 1 araw sa retreat ng Caloocan. Nagaganapin sa Porac, Pampanga, sa Gondelina. Oo, doon sila sa naging venue natin dati. Okay? So, kaya ibatal niyo po kami sa prayer, mga kapatid, hindi lang maging yung physical, mental, emotional, spiritual aspect, no? So, yes, ministry becomes exhausting, kaya kailangan lagi tayong nakakonekta sa life source.
Yung paglilingkod, pwedeng maging mechanical. Ano ba yun? Yung CCC was puso ng paglilingkod. Supposed to be, hindi naman na dapat yun on my part, no? Pero while praying and planning for CCC, binago ng Panginoon yung laman. So I had to go through another 4 topics para particular sa CCC lang. Because ito yung message na gustong iparating ni Lord sa CCC. Even though, ginawa yun dito sa Marikina, pero hindi yung topic ng Marikina ang ibababa sa kanila. So, oh Lord. In the span of, di ba, katatapos lang ng retreat ng YWAP at ang HYAP, talagang lahat ay sa biyaya ng Panginoon. Okay? Effort increases while fruit decreases and busyness replaces dependence. Mga kapatid, ang prinsipyo tinuturo sa atin ni Lord dito, what is accomplished through effort can only be sustained by effort. But what is birthed through prayer is sustained by God's power. Lahat tayo dito, produkto ng panalangin. At wala pong makakasustain sa atin kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos. Quote ko po yung binanggit kanina, Philippians 4:13, that we can do all things through Christ who gives us strength. Magagawa natin ang lahat basta konektado tayo kay Lord. Bakit? He's the one supplying strength. He's the one supplying wisdom. He's the one supplying passion. So 2 Corinthians 12:9, even if we fail, even if we feel weak for the task, ang pangako ng Panginoon, His grace is always sufficient for us. Kaya wala tayong reason para hindi sumunod kay Lord. Amen? And the greatest danger is not that we stop serving, but the danger is that we continue serving without abiding. Let us continue to be connected, aligned sa ating life source. Lagi nating bantayan ang ating mga altar. So ngayon, as a reflection, hayaan natin ang Banal na Espiritu Santo ang magsiyasat sa atin. Personally, kamusta po ang ating altar? Have we lost sensitivity to God's voice? Relationally, are we becoming impatient, critical, or easily offended? Sa ministry, are we depending on prayer? Are we operating in God's power or in our own strength? Mga kapatid, to end this, like Saul, we can slowly drift from God's voice. Like Moses, we can become weary and allow frustration to affect our hearts. And like Peter, we can discover that passion alone is not enough. We need the power that comes from abiding in God.